Eto pag-usapan natin itong pagiging state witness nitong sila Bernardo at Alcantara. Pambihira. Yung mga magnanakaw gagawing panghero. Grabe. Grabe ang pahirap na ginawa ng mga ito sa taong bayan. Grabe, di umano ang kanilang mga nakaw. Bakit nakaw? Ghost projects. Tapos, gagawing state witness. Ano ang importance? Bakit gusto nila ng state witness? At bakit papayagan? Pag-usapan po natin. Apat na personalidad sa flood control scandal ang itinuturing ng state witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayan, ito ang ito ang hindi ko maintindihan. Bakit to gagawin? Billion po, Billion po ang naging ghost projects na itong mama na ito, di umano. So, at alam naman natin, papalit-palit ang naratibo na ito. Iba-iba yung mga pinapasa niya. Sa katunayan, yung nangyari o yung mga sinabi niya doon sa hearing, iba na yung nakafile, iba na yung nakasulat. So, hindi natin maiiwasang isipin, ito ay hinawakan na sa leeg para sabihin kung ano ang gustong ipasabi sa kanya. Para sabihin yung mga bagay or yung mga tao na maliligaw tayo, malilihis tayo doon sa tunay na mastermind sa nakawan dito sa baha, dito sa ghost projects. At hindi lang siya, marami pa. Dating DPWH Yan, di ba? Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia, at ang kontratistang si Sally Santos. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. Yun, isipin nyo, gagawin mong state witness. Ang dapat ang state witness, gusto nila maging state witness eh. Ang state witness dapat yung pinaka hindi guilty. Isa yan eh. Isa yan sa guilty. Isa po yan sa mastermind. Tatandaan po natin. Ito hindi lang ito sa mga congressman o yung mga may matataas na posisyon. Ito ang pagkakasabi sa atin, ito ay malawakang sindikato sa gobyerno. So, etong si Bernardo Alcantara, main player ito. In short, one of the masterminds. Isa po sila. Tapos, gagawin mo state witness. So, ano sabi? Di wala na siyang kaso. Sa mga criminal liabilities niya, mawawala. In layman's term, hindi man tayo abogado. Yung mga katulad kong hindi abogado. Sa madaling salita, nagnakaw, haya-hayang buhay, tapos hindi natin pananagutin. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, yung tinutulungan nila kami. Bilang state witness, ligtas sila sa mga kaso kung saan nagbibigay sila ng ebidensya na magagamit ng Estado. Pero paglilinaw ng DOJ, hindi ibig sabihin nito na ligtas sila sa lahat ng posibleng asunto. Pero kung halimbawa, may isa kang kaso na ibang usapin, tulad po ito, yung mga nag-a-apply po ng state witness dun sa mga ghost project, no? Medyo hindi po namin matimbang yon. Kasi sa ghost project, bayad yung contractor, 'di ba? Bayad yung contractor, 'di ba? Pag tiningnan yung project, wala yung project. Ayan, ito medyo delikado to. Ang punto ni Sir, hindi naman sa lahat wala silang pananagutan. So doon lang sila mawawala ng pananagutan kung saan tinutulungan nila kami na isiwalat yung mga involved sa ghost projects. Delikado po yan, Sir. Kasi nakakapagtaka. Si Alcantara parang magbabago na ng testimonya. Ang sinasabi dito, para itong si Bernardo at saka si Alcantara ay hindi magbago ng testimonya, kailangan gawing state witness. Sila pa ang nagba-blackmail. Sila pa ang nag-uutos kasi alam natin, sabit talaga yung mga dinadawit nito. Sila Bong Revilla, si Villanueva, napunta tayo doon. Samantalang nasa Congress. Hindi nga nito mabanggit si Tambaluslos. Naku naman, naniniwala kayo doon. Masama talaga pakiramdam ko dito kay Bernardo na ito. Hindi talaga ito. Sila Alcantara. Ano na yan? Hahawakan na nila. Gagawin na nila para mailigtas ang sarili. Alam mo yung the fact
fact na nagnanakaw ka ng kaban-kaban na pera ng taong bayan, meron kang tendency iligtas mo yung sarili mo. Kasi ibig sabihin, nagpapayaman ka dahil makasarili ka. Di ba alin ang malunod kayo, basta ako at ang pamilya ko, hayahayang buhay. Sarap ang buhay. Gagawin ko lahat para mailigtas ako at yung aking comfort at yung aking yaman. Ganyan ang gagawin. So ibig sabihin, yung ibang kaso, pwede silang kasuhan, yung iba hindi. Paano? Kung sasabihin yan, alisin nyo lahat ng kaso namin or babaligtad kami as state, babaligtad kami sa lahat ng mga sinabi namin. I-recant namin lahat ng mga pinagtuturo namin. Alam nyo kung bakit malaki problema natin? Kasi pabago-bago yung mga yan. At hindi natin alam kung sino ang nagpabago at bakit nila pinababago. So, ibig sabihin, kaya na ng hawakan ni Bernardo at ni Alcantara ang naratibo. Kasi pwede na nila ring i-blackmail o pwede na lang nila magkaroon sila ng kasunduan. Sige, sasabihin na namin yung mga gusto nyong sabihin kahit hindi totoo. Basta wala kaming kaso. Unfair sa atin yan. Sino bang sino bang ninakawan? Tapos ganun lang? Hindi pwede. So, saan mo pa kakailanganin yung state witness ko? Diba? So, kakasuhan mo na sila. Lahat ng apat na state witness nagbalik na ng pera sa gobyerno. 316 million pesos ang kabuuang halaga ng naibalik. Tingnan mo. Ito lang ang binalik nila sa gobyerno. 181 million ang binalik ni Alcantara. 181 million lang. Oy, ang yamang mo, Kocholi, ha? Nilalang mo ang 180 million? 181 million? Hindi ko po nilalang yan. Wala po akong ganyang pera. Wala akong ganyang 10% na pera. Pero ang para sa akin, compared doon sa kinita nila, aba, barya yan. Si Bernardo, isipin mo, 35 million lang ang ibinalik. Ako yung nagtatanong, Bernardo, ay kumakalat, may mga bahay ka sa Forbes, may bahay ka sa Ayala Alabang, meron ka pa ring bahay na overlooking the beach, di umano sa Bataan, at marami ka pang properties. Isang bahay lang. Magkano na sa Ayala Alabang? Magkano na sa Forbes? Kung hindi ako nagkakamali, hindi na bababa ng 200 milyon dyan sa Ayala Alabang. Sa Forbes, baka 400, 500 million. Kung sa kanya ngayon, 35 million, alam mo kung anong mabibili mo sa 35 million ngayon? Hindi naman kasi titira sa mga pipitsugin yan. 35 million. Bagong condominium sa BGC. 1 bedroom plus 1 parking. 35 million. Gusto mo pa ng Ayala? Ayala condominium? 35 million. 1 bedroom lang sa BGC. Nagigess nyo? Titira ba sa 1 bedroom yan? Anong punto natin? Ang laki ng nakuha niyan. Pinaglululoko nyo kami. 35 million. Ano yan? Pakonsuelo de Bobo? O ayan na mga Pilipino. O ayan na nagbalik. Ang gagago ninyo. Para nyo, alam nyo yung mga nagbibigay ng ayuda, no, ito na, 500 pesos. Iboto nyo kami. Tapos, 3 taon namin kayong nanakawan. Yan po ay pang-iinsulto. Kaya nga, doon sa mga bumibili ng boto, nagbebenta ng boto, lawakan natin yung pag-iisip natin. 500 mo, 1,000 mo, kahit ba sabihin 2,000 ang ibigay sa'yo. 3 taon naman kayong nanakawan. Yung kapitbahay mo, baka mamaya yung anak mo malunod pa sa baha. Hindi po pwede ito. Ayan po ay lantarang injustice. Pag pinayagan to, parang hindi talaga sisilipin natin to. Kasi hindi po pwede na malilihis tayo Kasi mga lihis ang mga testimonya nito. In short, walang kwenta. Okay lang sana kung yung mga sinasabi nila. Mas may kwenta pa yung sinabi ni Grijaldo. Bakit? Si Grijaldo, una, malinis. Hindi sangkot sa nakawan, pero hindi nila tinanggap. Saan lang parang nagkaroon ng problema? Doon sa notaryo lang. Ito, magnanakaw, tatanggapin nyo, tapos palalayain nyo, tapos sablay ang mga ituturo. Kaya hindi tayo po pwede. Bigyan nyo kami, Bernardo Alcantara, ng lehitimong mastermind. Huwag yung niloloko nyo na kami, lalaya pa kayo, tapos iinsultuhin nyo pa kami sa pagbalik nyo ng 35 million. Walang ganunan, mga brad. Ako nananawagan sa taong bayan. Huwag po nating ako nakikita nyo naman sa aking vlog lagi. Ang laging focus natin, huwag tayong mawala sa mastermind. Ito ang nagpapahirap sa atin para matuntun natin ang mastermind. Nilalayo na itong sila Bernardo at Alcantara ang usapin. Tapos laya.